Ayan mga lods, meron tayo ditong nirecondition na AB737. Panoorin nyo yung video natin kung paano tayo pinahirapan sa amplifier na to. Grabe to. Pero gawa pa rin natin. Sa adlaw-adlaw nga biyahe, prayo smile atong dalhon. Tanaw ortodado na siya at huwang iba. Hello mga lods, ito na naman, nagbabalik na naman tayo. Another day, another vlog dito sa ating Ortig TV. Another content na naman sa ating munting channel. Ito, may nag-challenge sa atin, isang subscriber din natin ito, sa taga dito lang din sa area namin. So ito, meron siyang 737 na Sakura, no? So, wala na yung mga wire, oh. Parang nakatambak na ito sa tinatagong warehouse. So, ayan, meron tayong sa old model dito, no? Old model to, pag ganito. Sakura Digital Karaoke Mixing AB737. So, wala na nga yung niya. So, ayan. So, susubukan tayo ni sir na ipapa-recondition niya ito. So, ayan, try natin kung kaya natin i-recondition. Tignan natin kung kompleto yung parts natin. At masusubukan tayo nito. So, ayan, may kasama din tong power amplifier. So, yung gagawin ko lang dito is re-recondition ko lang to. And then, yung unahin kong i-repair is yung kanyang power amplifier. Tignan natin kung kaya kong i-repair agad. At ang dami nila nakapila sa natin. Mahirapan ako nito kasi gusto nila lahat magamit sa Pasko. Paano to? At saka busy din tayo, no? So, ayan, bago natin ito simulan mga lods, bago natin ito laban or i-open, nang makita nyo rin yung laman, ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na sa ating muling channel at pakita notification bell natin lang guys. All para laging updated. Continue tayo, open ko muna. So, ayun mga lods, ito na open na natin. At sari-sari na rin pala yung capacitor nito. Ayan o, at sira din capacitor niya. Ay, eto, ayan yung status ng kanyang amplifier. Hindi na na-recondition to. Ang dami ng kinalawang mga lods, ayan, kinalawang na talaga mga resistor. Dito din mga kinalawang na. So ayan, at saka kung makikita nyo yung kanyang fuse, ilawin natin ay sunog. Sinubukan nila itong i-jumper ayan may jumper pa sa ilalim wire. So matik to, meron tong sunog na output transistor pag ganito. So ayan, lalaban natin to. Grabe na yun ito dito doon sa ilalim, grabe na yung dumi na. Kinalawang na ang person. So, sulit pa rin talaga yung mga old na Sakura. So, yung pure copper yung transformer, Ngayong mga bago, tanso na, hindi na tanso, aluminum na. So, matagal na daw to, na model. So, yun nga lang. Ayan, lumubo to. Naglobo siya. So, palitan lang din natin to. 1,000 UF. So, eto. At tanggalin ko muna lahat. And then, nalalaban natin to. And then, para naman maganda tingnan ulit. At recondition tayo nito. Ayan. Tayo sa ating ginawang Sakura 737. So, nabunutan na ito lahat. So, continue tayo sa mga repair. At masyado tayong na-busy sa solar past time. So, ayan. May isang sunog. Na-check ko. Kasi putok din itong fuse, Putok pala lahat. Putok na. Yung capacitor niya, ayan, dalawa. Wala na yung isang pa. Wala na. So, na-check ko na lahat ng mga naiwan dito. Wala namang kinalawang, So, need lang natin i-recondition ulit. So, ito na. At sisimulan ko ng taniman nito. Natapos na nating taniman ng mga resistor. So, naputol ko na din yung mga paa. Ayan. At ayan na. So, bago na yun lahat. 4 band. At 5 band na resistor. Ayan.
So medyo na ano pa ako sa mga parts na resistor, no, kasi nawala yung mga markings. Hula-hula pa tayo sa bago na yan lahat. So next natin tatanim yung capacitor na maliliit. Ayan. So yung dito lang na 70 ohms, oh. Hindi ko alam kung saan ilagay sa ng anak natin na balibag ata. So ayan, lahat na may resistor. 1/4 watts at 1 watts, 1/2 watts. Ayan, continue tayo ulit at tataniman natin ng mga capacitor na maliliit. Yan, ayan. And then ito yung 5 watts na resistor yun sa kanya. Ayan, hindi ko na binalik. Nagpalit na lang talaga ako buong yung kulay brown na 5 watts resistor. Ayan. So ito yung mga capacitor. Check ko pa kung may mga goods pa naman siguro iba nito. Balik na lang natin kasi original din tong capacitor na to para blue na din lahat talaga. Tapos na natin so na check leak ko, may mga leak pa lang transistor. Itong mga to puro leak na. Check may napansin ako dito sa 737. May naka-jumper dito kung saan nakaparallel itong yung ito. So kumbaga parang pinag-short itong dalawang output, kasi nga ay nag-jumper sila. Ito dito mismo. Ano natin? Ito. Yan. Nag-jumper sila dito. Na loko kasi ako mga lods. Nakakasakit ang ulo kasi nga nung nag-check ako dito sa dalawang red sobel dito ay may reading sa tester natin. So ngayon ang ginawa ko, kinat ko yung isang line. Ito, yung nakita nyo. Yung nakahinang na yan. Kinat ko yan So inanap ko, mayroon pa rin maliit. So nung tinanggal ko yung jumper, yung dito na jumper, hindi ko alam kung kasi galing na to ibang technician So itong jumper na to na sign so tinanggal ko yan. Kasi kung ito kasing parang line na putol maliit yun nga naka-short na yan. So dito pala yan sa kabila, ito So saka ito. Dito sa ating OCP kumuha siya dito So dito din siya naka-jumper. So tapos pinagano niya dito sa kabila. So yung ito naman kabila, itong dito sa kabilang dulo. So papunta yan dito sa kabila. Ito na sobel. Nakikita niyo yung line. So kung mga perang pinag-short itong dalawang kaya siguro mabilis itong uminit. Yun kasi yung ng may-ari nung pina-repair niya. O basta di ko lang alam talaga sa factory kung meron bang jumper dito. So tinanggal ko na lang. Kasi nga parang pinag-short niya yung dalawang output ng ating transistor. Parang naka-bridge siya. So ayan yung ito. Ayan ngayon wala na itong reading Goods na ito. Ayan wala na yun siya reading. Hindi ko lang naipakita sa inyo kanina. Pero pag yung ilagay natin yung jumper dito, magkakaroon siya ng short So baka observe nyo lang yan dyan sa inyo. So sample natin mga lods na ilagay natin yung jumper. So ayan, nakalagay tayo ng jumper. So dito wire na lang. So dyan po doon sa likod meron talaga yung jumper. Ayan, yung parang arrow, may bakanting diba? Yung papunta doon sa kabila. May factory error ata itong ganitong model Baka meron kayong ganitong forma. Kasi yung bago ngayon na 737, wala na ito ditong jumper na sign. So, kumbaga direkta na siya, So, ito na lang yung dalawang natira. Kung meron kayong mga bagong 737 dyan, observe nyo na lang yung circuit. Basta ito dito, may jumper to dito. Sa ganitong model, ayan KD 265DE EB737 1 PCB. Ano to? Version 1 ba ito? So,
Yan, pakita ko sa inyo. Yan, kumbaga ito yung jumper dun sa likod, ano. Yan, tester natin itong dalawang output ng ating subel. So, yun, nagkakaroon siya eh. Ayun. So, pag i-short, ayun, nagkakaroon siya eh. So dito ko nalito kanina eh. Kasi may jumper dun sa harap. So kaya ginawa ko, nag-trace ako, kinat ko pa yung isang line. So dinugtong ko ulit, yung jumper pa lang need tanggalin. So baka may ganito kayo dyan. So ito, dito ko yung kinat eh. Kala ko may shorted talaga itong dalawang So yun pala, yung jumper lang yung tanggalin nyo. So no need na yung jumper kasi nga ay sa kabila siya nag-jump eh. So kumbaga nag-short yung dalawang channel, nagiging bridge. Kaya siguro yung ibang may ganitong model ang bilis uminit, no? Although tumutunog naman siya kasi nga ay nakapag-parallel naman yung puro positive output. Yun nga lang talaga ay umiinit, no? So yan, basta yung jumper, tandaan nyo yung mukha ng board, ganyan. So ngayon ko lang din siya napansin. So ayan, kasi di ko napansin sa mga una kong repair kung mayroon bang jumper dito, no? So kasi bihira lang naman yung mga 737 ngayon. Gawa nga ng nagsitaasan na yung presyo. At ay yung iba, imbes na bumili ng 737, naglipat na lang ng power amplifier. Kasi ang daming murang yung power amplifier. Ito ngayon ang 737, nasa 13,000 na ito eh. 10 to 13,000 yung price nito sa market. So kaya yung iba naglipat na lang, nag-turn into amplifier, power amplifier, no? Kasi meron na ngayon na yung CE20 na yung sa Padon, nasa 8,000 lang yun eh. So may CE20 ka na. So 200 watts RMS na kayang mag-handle ng PMPO na 1,200 watts speaker. So kung RMS yung bibilhin mong speaker, so doon ka na lang sa kahit mga 200, no? So ayan, goods na ito, nataniman na yan lahat. Wala nang labis, walang kulang. Yung capacitor na lang ang need kong bilhan, kasi itong sa kanya wala na ito eh. Kalawang na talaga, hindi na to pwede balik at hindi na rin to magtatagal. Sayang at kinalawang. Tanggal din lahat resistor nito. So kasi nung wala tayo, habang wala tayo, doon tayo sa Tawi-Tawi, ay binunot pala lahat ni Mrs. Si Mrs. kasi nautusan ko eh. Sabi ko tanggalin mo yung resistor, yun lang yung minimin ko sa kanya, yung sa main amp. Ni lahat niya pala. Sabi ko ako na lang sana bubunot dito, no? Kasi nga kumbaga si-select na lang natin kasi ang liliit ng resistor dito eh. 0.5 ba yun? Yung susunod sa 1/4, yung 3/8 ba yun na dito may matinanggal din siyang capacitor. Ayan. Kasi ito, na-check ko yung mga potentiometer, buo pa naman. Ito talaga, grabe, ang daming tataniman natin, no? Grabe. So, at sana hindi si sir, no? Magatubiling magbayad sa atin kapag singilin natin ito. Na magiging okay yung kanyang amplifier. So, sa tingin ko, 4-5 singil natin dito, lahat na. Sunog na, no? Basta lahat recondition, capacitor, additional, and then yung mga transistor na nasunog. And then yung service natin, and then mga parts. So, yun. All the rest, sana papayag si customer na singilin ko siya ng 4-5 nito. Hindi na siya lugi doon. Kung isipin, dahil ibabalik naman natin sa tunog yung kanyang amplifier at inayos pa nga natin na may error yung ating factory. Or kung doon ba galing sa ibang technician, no? So, di talaga natin alam kasi tayo na yung panghuling technician nito. Dami nang dinaan ng technician nito.
At although nakikita naman ni sir yung vlog natin dahil subscriber naman natin siya. So sana ma-appreciate niya yung trabaho natin, no? So grabing trabaho talaga binigay ni sir. Hindi ako nagre-reply sa kanya kasi nagtatanong siya. So ayun sir, pasensya ka na talaga sir kung hindi ako nagre-reply sa ano mo. Ayaw kong pabigyan kita ng exact day, no, kung na matapos kasi nga ay busy din talaga ako. Basta sinabihan ko lang si sir na kung tapos ko na ay tatawagan ko siya. So ayun. Hindi lang naman ito yung trabaho natin. Meron din ibang nagpapa-recondition kasi nga kumbaga ito bibilhan ko pa habang binibilhan ko. Sana kung meron ganito. Kung wala, order pa ako. So yun yung ano doon. Kasi nga ay medyo matagal din kasi itong ano ni sir eh. At nakatambak na nga lang. Ayan, continue lang tayo mga lads. Ating Sakura 737, no? Na recondition. Grabe talaga ano natin dito. Yung binigyan talaga tayo ng trabaho ng client. Ating customer. So ito na din yung ano niya. Front panel, nalinisan ko na to. Naidikit ko na din to ulit. So ayan. Ito, recondition din to dito eh. Ayan o. Lahat ng resistor dyan, pinalitan ko. So, yung lock nito na ano ako na hindi ko alam kung saan ko nailapag. Ilagay yung mga lock, pati yung mga ano niya. So yun dito yung sa mic na binili natin, yung mic jack ay medyo malaki, ay binutasan ko pa. Din binutasan ko ulit, no? Kaunti kasi nga ay di magkasya yung ano niya. Pero ito, testing lang natin. Tignan natin kung perfect na ba itong ano natin. Ito dito, bago na din to yung sa mic niya. Yan. Grabe, recondition. So, balik ko na ito mga lads. So, ito mga lads, mag-ano muna tayo. Mag-bias muna tayo. Parang, although nagkiklik naman yung kanyang relay. Tapos, mag-bias tayo. Yan, tester natin. Base to emitter 7.4 sa isang channel 0.4, kulang-kulang 0.5 din ano sa negative side 0.5 eh, no? Baba natin to konti mga lods kasi ang ano nito, ang tendency nito mabilis mag-init yung amplifier natin eh. 0.5 yung kabila. Pero dito sa kabila ay 0.4. Ayan, 0.5 pa lang. So, baba natin to. Gawin natin kahit 0.4, no? So, masyado mataas. Nasunog yung ano ko. May namali tayong ano. Meron tayong maling value na nailagay itong capacitor na to. 100 UF na 25 volt. So, ang nailagay ito yung nailagay ko, yung ano niya pala, yung original is 10 UF by 100 volt. Kaya nadali tayo. Buti na kasi series bulb tayo. Yung dito. So, yun. Okay naman siya. I-click naman yung kanya relay. Baba lang natin tong bias niya. Masyado mataas. So, ito ata yung bias niya eh. Ito, 1.2 at saka 3K. So, gawin natin itong 2.7 yung ano niya. Itong 3K niya, gawin natin 2.7. So, ayan. Adjust ko muna mga lods. Palitan natin yung 3K. Ayan o. Ayan, 3K, tabi ng 1.2. Palitan natin yan. Yan yung resistor ng kanyang bias, no?
So yun mga lods, palitan na natin yung ano niya, yun o. Yun o. So 2.7 pinalit natin sa 3K. So tignan natin yung bias niya. Ayun oh, bumaba na siya. 0.42 kasi kanina 0.49 kulang-kulang 0.5. So 4.2. 4.2. 0.42. So sa negative rail, so ayan, 0.43. Positive rail dito sa kabilang channel. Ay, namatay. Teka mo na mag-off. Ayan, 0.43. Kabila sa negative rail, 0.43. Dari 0.43, balance na dahil siya. Balance lang siya mga lads. So ito, pag ganito mga lads, ito gaano iinit kasi naka 0.4 na lang siya. Yung kanina kasi 0.5 ang taas eh. Malinaw nga ang tunog pero mabilis naman mag-init. Yun lang yung disadvantage doon. So ayan. Ayan, nag-click na yung relay niya. Rinig niya na. So ito, ibalik ko muna ng wiring niya. Alam mga lods, ito na yung ano natin, repair natin na CBM 37 Sakura. So yun, ibalik ko na siya. So kanina testing ko siya. Walang audio yung pala. May problemado pala itong mga RCA niya dito sa likod. Oh. Ay kinalawang na mga lods. So need ko palitan isang set. Ikot ako ng ikot sa volume, wala talaga eh. So meron akong nahanap na terminal yung sa aux. Yung sa aux, kaya pala may mga hinang-hinang na. Yun pala yung problem doon, hindi pinalitan ng unang gumawa nito. So power natin, ayan. At may audio na ito, kaso nga lang talaga need natin to may balik sa anong kondisyon. Pati yung terminal, palitan natin yan lahat. Speaker terminal, RCA terminal, yan na lang yung problem natin. Pero although tumutunog na, yan o. Yan. Yan na lang talaga ang kulang sa atin. Grabing trabaho ko nito mga lods. Worth it naman siguro singiling ko si client ng ano nito, ng 4.5 no? Kasi grabe talaga mga lods. Okay lang sana kung nasunog lang ito. Recondition, grabe. Lahat na, capacitor, mga ano, lahat na ng piyesa natin na pinalit. Grabe. Para sa mga ilong ko na ng mga kababayan. Ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa binatang nababalot ng hiwaga. Papansin kaya sa namin. So, palitan, may mga copyright na kanta eh. Try natin ito. Say, Wowie, 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 Wowie. Remix. So, hindi na siya gaano umiinit. Ayan. Dahil nababa na natin yung bias niya. So, ganun lang gawin niyo mga lods kung gusto yung
matatag si 737 ninyo. So bawasan niya lang yung ano, yung bias niya kasi sobrang taas kasi 0.5 yung ano niya talaga. So yung 3K sa biasing niya ay palitan niya lang ng 2.7K. Same sa concert, no, na 1.2 at saka 2.7 yung nakasiri sa kanyang biasing transistor. So ganun din lang din gawin niya dito sa 737. So magbabago po yan ang bias. Sa performance wala namang problema, malinaw pa rin naman ang tunog kasi nga naka 0.4 pa naman tayo. Say, Wowie, 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 wowie. So ayun, continue lang tayo mga loads at kumpletuhin muna natin lahat saka tayo mag final audio test at saka na din tayo mag-shoutout sa inyo. So ayun, continue na lang tayo. Eto na mga loads, update tayo sa ating 737. So wala tayong mahanap na ganito. Grabe kasing kalawang nito. Ayan o, kung makikita nyo, kinalawang na talaga yan mga loads. Ayan o, pinag-i-improvise nga lang yan ng unang technician na gumalaw sa as in kalawang talaga. Hindi na nagpa-function eh. Suksukan mo ng ano dito, yung pinaka RCA. Ay kapag ka mag-tester ka ng pin to pin doon sa dulo ng RCA hanggang dito ay walang continuity. So it means hindi na nakaka-detect ng line. Yung line niya kinalawang na. So gagawin natin dyan, improvise natin yan. Wala tayong mahanap, kahit sa Shopee walang bentang ganitong ano, ganyang output RCA, no, terminal, input output terminal RCA. So pati yung dito wala din, stock dito sa area ko at nag-order pa ako, medyo matatagalan pa, baka need na ito ng may-ari. So meron doon mga old stock nila na ano. Ayan, tignan nyo mga lods. Old stock na speaker terminal. Pinatulan ko na lang talaga. At i-treat na lang natin yan. At ito, tatluhan na. Wala na yung tigdadalawahan eh. Ayan, ganyan. Wala na. Ito, puputulin na lang din natin. And then pipiliin na lang natin kung alin yung mas maganda pa dito. So yan lang yung gagawin natin. So ayan, continue lang tayo mga lods, no? So ito na lang talaga yung problem natin. Ito at saka yung ito dito. Pero dito all goods na, tumutunog na. So ayan. So ito mga lods. So wala talaga tayong mahanap na ganitong klaseng ano. So wala sa Shopee. Yung ito, single pala ito siya. Kumbaga detachable lang, isa-isa. Wala talaga akong mahanap. Ito sa Amazon, mayroon sa Amazon eh. So ang binili natin isa yung ganito lang yung pa side eh, yung pa ganyan. So medyo pahirapan tayo nito, no. So ang gagawin natin dito, okay, itong sa taas ang video okay lang eh, walang problema. Ito talaga sa mga audio niya ay kinain ng kalawang, ano. So may gagawin tayo. So bubunutin na lang natin ito. Tapos palitan natin. Ito pa nagpapahirap sa atin, no, itong design niya. Try natin tanggalin itong. Ito lang kasi pinaka-positive ang problem natin eh. Yung negative niya. Ayan, pailawin natin. Ayan, kinain na ng kalawang talaga mga lods. Ayan, di ba? Halin na makakontak eh. I-extend na lang natin mga paa nito. Ayun, tingnan niyo mga lods. Wala na. So tapos sabay linisan natin yan. Ano natin? Ano na? Barado. Sana yung pantusok natin.
Ito sa tester na lang gagamitin natin. So yan o. Grabe yung dumi. Hindi na matanggal sa ano yan, W40. Din W40 ko na ito mga lods. Talaga. So grabe na no, dumi. Butan na natin, ano lang natin yan mamaya paglinis na. Isahan lang yung paglinis natin. So, then ang gagawin natin dyan, itong mismo, oh. Tanggalin natin din, ipalit natin. Tusok natin dito. So, cotton buds. Ayan, tingnan nyo, dumi eh. So, ito lang yung paraan talaga natin eh. Yun. Nauna pa yung natanggal sa kabila. So, ayan, malinis na yung sa ilalim. Tapos, ito yung lalagay natin. Tapos, ganyan lang siya mga lods. Oh. Ito yung palit natin. Let's go. Let's go. Ayun. So, mamaya dugtungan lang natin ito. Para lang talaga mapatunog natin itong 737 na to at mabalik sa ano niya. Ang plano ko sana i-XLR na lang, kaso nga lang ay medyo papangit yung ano natin. Tapos, testing natin kung may connection yan, ano? Test natin. Tester natin. Oo natin. Yan. Tapos, ito ganito. Gagawin natin ganyan. So, dito tayo sa yellow naka-plug. Sa yellow sa white. Ayan. Hanapin natin. So, yung ground natin. Ito. Yung pinakapuno is ground. Ayun. Tumunog yung tester natin. Hanapin natin yung puti. Kung ito ba. Sa dulo. Ayun. So, nagkaroon siya mga loads ng connection. Kanina kasi ayaw eh. Wala talaga siya. You know. Ito ngayon meron na. Ganito yung pag-check ha ng tamang ano. So, ayan. Ayun, meron na. So, ayan, di ba? So, ganyan lang pag-check kung naguguluhan ka bakit walang audio. Ayun, meron na siyang connection. Ito kasi, ito sample ko sa inyo. Yung sa kanya. Hindi natin matusok eh, walang butas. Daming ano, nakasuksok na mga ano. Ito ha. Ito sa puti din tayo nagsuksok sa dulo.
Yan, wala. Diba? Wala siya mga lods. Yan o. So, wala talaga siya. Walang reaction eh. Kaya kung mag-plug ka dito, may tunog yan. Kaso napakahina talaga. Kailangan mo isagad. So, ganyan lang gagawin natin. So, no choice tayo. Tingnan mo itong mga pinagagawa ng uno. Alam nung unang technician na gumalaw nito. Kasi nilagyan niya ng yung parang copper sa loob eh. Ayan, may nilagay siya. Ayan o. Diba? Kaso nga lang din niya na isipan na improvise. Tigas, kalawang na kasi. Grabe. Grabe man. Parang ayaw na mabunot ah. Ayun, tingnan nyo. So, ganyan lang gagawin natin lahat ito mga lods. So, ayan, continue lang tayo para hindi masyado mahaba yung video natin. Basta ganito lang gagawin nyo, sasalpak nyo lang yung panibagong RCA terminal. So, yung dito, pagkatapos bunutan, linisan para naman hindi kalawangin yung mapinalit nyong bagong terminals. So, ayan, tingnan nyo. Grabe. So, kaya hindi siguro napatino ito ng unang technician talaga. Tsaka may sunog din talaga yung main amp kung nakikita nyo yung pag-repair natin. Ayan, oh. Wala eh. So, ibabalik natin to sa dating niya. Set up itong amplifier na to. Grabe trabaho ko dito mga lods. Yung pagod ko talaga dito. Sacrifice ilang araw. So, natin. Lagyan ng mga So, yun na. So, na-tester ko na din to. May mga connection na to lahat. So, ayan. Kompleto na. Balik natin to sa niya. And then, copper yung gagamitin natin pang panghinang sa mga paa. Para hindi kalawangin. So, ayan may nahinang na tayo isa. Doon Pinugtong natin. So, ayan, copper yung dinugtong natin. So, ganyan lang. Para ay okay na okay. Next line. Zoom out natin. Yun. So ayan, shout out sa inyong lahat dyan mga idol, no? So babasahin lang natin yung mga nag-comment ng natin, previous video natin. So comment lang din kayo sa natin, sa pinaka natin, bagong upload na video din. Sa next video, shout out ko na naman kayo. So isa-isahin lang natin para mahinang natin ang maayos yung mga paa. Oops. May hindi straight. May tabingi. Yun. Tapos hirap nito hihinang lang tayo ng copper sabay suksok. So pag nag-aayos talaga, hindi talaga mahabang pasensya mga lods. Kasi nga pagdating sa mga ganito, yung mga improvise, yung magka-convert ka, kasi ibang technician nito hindi na to gaganituhin eh. Yung iba nito wala na eh, sabihan na lang na walang available. Kumbaga itong sa atin, pasensya at diskarte ito eh. Oops.
sinang sa mga ngipin. Need mo isa-isahin para mahinang mo ng maayos. So pagpasensya nyo naman lods, mahaba yung video natin. Dahil nga dito sa ating ginawa na fully recondition talaga. Grabe talaga tong amplifier na to. Challenging pero nagawa ko pa rin mga lods. So nababa pa natin yung na-fix bias pa natin sa 0.4. Pinababa pa natin. Adjust lang talaga pag mga 737 mga lods kasi nga ay hindi mo talaga alam yung kagaya nito kung nakita niyo sa video natin, di ba? 0.5. So sobrang taas noon. Init talaga yung o kaya mostly sa mga 737 hindi nagtatagal sa hindi nagtatagal sa may-ari. Mainit na nga sa sa 8 ohms, lalong-lalo na siguro sa sa 4 ohms na load. Sa 8 ohms umiinit na nga siya to eh. So dagdagan mo pa ng speaker, gawin mong 4, wala talaga. Patay ka talaga sa masusunog talaga yung amplifier, hindi magtagal. Kahit anong sikap mo pa diyan sa pag-control sa volume. Wala yan. Kaya hindi talaga i-adjust yung bias. So yun, continue lang tayo mga lods. Tapusin ko lang ito para hindi masyado mahaba yung video natin. So ayan mga lods, testing na natin So ayan, balik na natin lahat. Ito audio tayo. So using via cellphone. Ay, wala pa palang wifi, sorry. Pero may music yan. Testing na lang muna natin. Ayan, power. So ayan yung isang display niya, pinalitan ko yan kasi nga ay mahina yung ilaw. Ayun. Tapos DVD tayo. Ayun. Naka-DVD. Music tayo. Music maestro. Volume. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Pangako di ka na mag-iisa pa. Nais na kita, baby, hindi ko na kaya. Hina yung kabila Lipat nga natin sa ibang yung sa yung sa white. Try natin sa dulo. Sa LCD, sa CD tayo. Oh, mahina pa rin. Bakit mahina? Try natin pagbaliktad kung malakas sa kabila. Okay. Humina. Pero may audio na siya. Yung balance natin. Pero sa kabila malakas.
So, another problem. Another problem din ma-solve. May audio siya pero mahina eh. Ka-volume, yung pinaka-volume na naman yung problem natin. Yung ito oh. Ito, problemado ito. Kalawang na din kasi ito. Wala tayong pampalit. Ito oh. Pinaka main volume niya. Ito mga lads oh. Kaya natin dito ibaliktad. Mahina pa rin siya. So nasa line ang problem. Malakas naman siya eh. Audio line ang problem. Lipat natin sa BCD. Tapos mahina pa rin talaga siya. Ito ba? Ito na line. So, try natin. Yes. Grabing ano to, grabing pagsubok sa amplifier na to. Try natin dito. Sa pinaka-output. Sundot. So, post ko lang mga lads, troubleshoot ko lang. Lads, ito lang pala oh. Yung itong mga socket na to. Ito yung mga dito oh. Socket ng kanyang supply ito. Naglo-lost contact pala. Kulang yung supply papuntang tong control. Kaya isang channel lang yung malakas. At saka hindi nalalakasan din. Basag, nababasag yung tunog. Walang bass. So, tumutunog kaya pala. Palitan natin ang mga terminal. Wala na kasi kalawang eh. Dahil sa adhesive. Ito kasing parang ano nila nilalagay. Ito kasi yung dahilan kung bakit itong mga amplifier naglolos yung mga audio. Or yung supply. Depende kung saan ang nilagay ng adhesive. Grabe din kasi nakalagay ng adhesive itong mga to. Sagad sa buto din pala itong mga. Yan o, tignan nyo mga lods. Wala eh. Naglo-lose contact. Yun yung kahit anong kasi yung unang pagka-testing natin dito may audio kasi yun eh. Taka ako bakit nang natapos na yun natin yung yung pinaka itong terminal na meron ng audio, nawala na naman siya. Nung last time kasi direct ako dun sa main amp, tumutunog naman. Bago nating terminal, palitan natin. Itong malaki lang ang wala ako, di ko alam kung mayroon ba ito nun. Parang konting pins lang ata yun. So ito bago, palitan natin. Nag-lost contact eh. Tsaka yun parang kinalawang pa eh.
So huwag kalimutan i-like ating video mga lods. Kung ito yung nagustuhan. Sinatrace ko dito sa volume niya. Okay naman, goods naman yung volume niya. Wala naman problem. Lahat kasi channel eh. Kasi kung may problema pa sana yung lahat ng input terminal, dapat may problema. Dapat ibang input gagana. Yung pala. Walang pangit yung tunog eh. Walang lakas. Kaya doon ko na-detect parang kulang ng supply. Papuntang itong control. So yan. So, testing na natin mga lads. Pero hanapan ko muna ito kung meron tayong pampalit. Palitan ko din to. Kasi siya, naglulos na din eh. So, continue lang tayo ulit. Ayan mga lads, so, tapos na natin ito. So, pinalitan ko na mga pins itong mahaba. Ginamit ko lang yung niya. Pinaka ganito. Pinaka-case ng kanyang... Dito tayo kumuha ng mga pins sa board ng Mega Pro, remote sa keyboard or sa keypad ng video okay. So bago na yun lahat to. Mga ipin wala ng kalawang. So sana goods na ito. Let's go. So ito mga last testing natin. Lobat yung cellphone ko. Power natin. Sa LCD tayo. Lintik. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Pero bukas na tayo mag-final audio test na. Gabi na sabay, pero dili katapusan. Usahay sa kangibit, dihan na tumakitan atong direksyon. Tingog sa gabi, ako lang natunggan. Mga huna-huna nga dili mo masaktan. Tingog sa gabi, gusto ka ayaw ba? Tagmura kag walay reply. Tingog sa gabi, gusto nga kalma. Ang mga dambo plano, ug gamay drama. Tingog sa gabi, muwi kong sa ulo. Murag reggae beat, nga dili mo mapukando. Pagabot sa Pero bukas na tayo mag final test mga lads kasi gabi na. So hindi natin pwede lakasan. So ito, mag-shoutout na lang muna tayo sa ating mga gwapong subscriber dyan. So pasensya na kayo mga lads, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video dahil tinamad ako mag-edit. Busy din talaga sa solar mga lads. So dito tayo sa isa rin na in-upload Setup natin. is super easy. It has a long-lasting natural fragrance, and it So dito sa ating upload, maraming katanungan dito, sinagot naman natin lahat. Etong si si Teofilo de los de los Santos de los Reyes. Check natin si sir. Check natin si sir kung anong pangalan. De los lang talaga siya. Teofilo de los. Ayan. Shout out sa iyo sir. Si Nibada de Guzman ang pinakasuki kong viewers at saka yun si Marcelino Pagsanhan. Namimiss ko na yun hindi nag-commit ngayon. So si Blue Project. So ayan, may mga Solar Boys din to. Si Ranger and then si Paul High-Tech ata ito. Check natin. Si R. Paul A. So ayan, shoutout sa inyo lahat At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Meron tayo dito ng BT. Sa ating munting channel. So, yan. Dito ulit kaya si Dario Due. Meron yung Dito tayo sa notification. So, ito may mga nagtatanong. Hindi ko pa yan nare-replyan.
Marami yan dito. Si Jana Frasco, si Pablito Corio, and then si Susan Fabre, Florabella Elaurza, Fernando Doas Asteler. Grabe naman, napakahirap ng mga pangalan nito. Check natin. Minsan si YouTube lang yung nagpapahirap eh. Tingnan niya. Fernando Astelero. Ganun sana. So, ayan. At next na lang yung iba, no? So, shoutout sa inyo. Di ko mahanap yung si sir nagpapa-shoutout yun eh. Ang haba ng video natin dito. Haba. Layo na ng mga notification. Number nasagot ko ng mga yan. Nandiyan naman sa video. Tignan nyo na lang mga lods, ano? Kasi nandiyan naman sa video. So, pambahay lang yan. So, yan, basta shoutout sa iyo dol, ano? Hindi na kita ma-mention. Kasi nga ay nasa pawa na yung ibang notification. Dami kasi notification. Minsan isang araw, 100 eh. So, ayan. At, bukas na tayo magpatuloy. Akong utok murag motor na di mo hulong sa daga ng hangin mo ibo sa bintana murag beat na Eto na mga lods, update tayo. Good morning. At yan. So mukhang bago na ulit si 737. Ayan. So ito, final audio test na tayo kasi daan naman ha. So power natin. Power natin. Tapos reggae tayo, reggae. Ayun. Pero dili ni katapusan usahay sa kangigit dihan na tumakitan natong direksyon yeah. Tingog sa gabi ako lang natunggan mga huna-huna nga dili mo masaktan. Tingog sa gabi gusto ka ayaw ba pero inibuntag mura nagwalay reply. Tingog sa gabi gusto nga kalma mga dambok plano ug gamay drama. Tingog sa gabi muwe ko sa ulo murag reggae beat nga dili mo makungan bro. Magabot sa gabi kalmatanan pero akong utok murag motor nga di mo hulong sa daga ng hangin mo ibo sa bintana murag beat nga naglana ug ang lawas kapoy pero ang una-una gusto pa mag-away ug plano karon ako kasabot kanong gabira ko mahinay kay kung adlaw dagat kaayog noise why peace of mind pero sa gabi ako mauwag kaya ko sarili nang ito lagi pami-pami sa kinabuhi honest ug dili plastikanay yo 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 tingog sa gabi murag tambang sa hangin bay chill lang ayaw ka balak kung wakay makita karon nga sign kay kung di ka makatulog kasing kay gusto ra ka pasabot nga ang imong pangalan oy bay di pa dapat ihatod hulat tingog sa gabi nagawit sa akong dugan murag big na di mo hulong bisan walay kuryente hagdanan sa kalampusan palingkamot at determinasyon pagayos sa kinabuhi let's go yeah yeah matagal lawu ako trabaho atong buhaton paningkamot at kusog kalampusan at tuwang sundon bisan lisod ang balance may latuwang dalon sa kada hakbang sa kinabuhi grasya at tuwang makabutanan gahong sa determinasyon kasing ligon bisanon sa nga hagit atong giyat ubang balay hunong madambukan. So mukhang success yung recondition natin at medyo pinahirapan lang tayo, no? Kahit papano ay natapos din natin ito. Continue tayo sa mga repair. Ando na, nakakarton pa yung iba. Ito. So yung power amp di ko pa nagalaw. So inuna ko muna talaga to kasi medyo matagal na to sa akin eh. Last year pa to nung ano ata. This year lang pala, January. Mapaningkamot, ikon sa kaungaon, kauban sa kalibay, kauban sa balingkamot, ughandom, hagdanan sa kalampusan, magpadayon sa tanan, basta magpinabangay, kalibutan malibay. So walang walang sawang suporta nyo dyan mga lods, ano? So ayan, thank you. At ayan, may tumawag na sa atin. So sagutin ko lang, post ko lang yung video. So si Master Limar tumawag.
At di na siguro natin masyado pabayin yung video natin mga lods, ano? Dahil dahil naman at proceed tayo sa ibang repair. And thanks for watching mga lods. At magandang buhay. Akin lang. Bye-bye. Tanan, kauban ng pamilya, barkada o higala, tanang oportunidad huwag ipahimulo sa adlaw-adlaw, kusog sa paning kamot, dili kalimtan, madaga ang sakinabuhi, magpadayon, ug mo lang mo tanan, kung mahulog sa dalan, pamukaw ug padayon, pagtuo sa ugalingon, kusog walay kapungan, nakakagito sa kaleksyon, regalo sa kinabuhi, hagdanan sa kalampusan, padayon, bisan unsay kalayo.